Get the vibe so clean. Gotta go home, Depot, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plana mabadi, pagpintama mo tama. Alyo pagway na nag-alala mo tama mo tuba. Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Mas better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, diday ko, sa albay, sa tuyang, bistuho na siya, sarong babaeng matinabang, madangog sa mga inagrangay man, si diday ko ang sagot dyan, Bibig ko siyang mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Abing mahal ko yung si Diday ko. diday ko, diday ko, Hola, mi amigos, mi amigas. Maraming hapon sa inyo nagabos, Bicolandia. Maayong hapon sa atong tanan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Live from Alejandro Broadcasting Network. This is Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Live na live po tayo ngayon dito sa Alejandro Broadcasting Network. Wala kang gagawin kundi mag-follow, like, and share. Okay? Mapagpalang hapon sa ating lahas. Diyos ay nahapon sa inyo nagabos, Bicolandia, lalo-lalo na dito sa Albay, Legazpi City. And welcome to our Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. Good afternoon, Albay. Just always do your best for others. So, wala tayong gagawin kundi puro kabutihan para sa iba. Para sa ganon, maganda ang dating sa ating buhay. Napakaikli lamang ang buhay natin para sayangin sa away, kutya, galit, puot at inggit. Enjoy your life with love and peace. Yan po ang ating Showbiz Chika Istoryahanay with Mami D. At maraming tayong pag-usapan ngayon. At ingat po tayo dahil magkakaroon tayo ng bagyo. Ang pangalan ay Inday. Nandito na po yan sa area of responsibility ng Pilipinas. Ang pangalan ng bagyo ay si Inday. Pero hindi naman sa Visayas lang yan. Pero
Siyempre, hindi naman magpapahuli ang Legazpi, lalo na dito sa Albay at sa Bicolandia. Talagang nangunguna ang ulan. So, malapit lang ang Visayas. From Visayas, dito na yan sa Luzon. Then, mag-ingat po tayo. Philippine Watch Weather Update now. Super bagyong Inday o Bobby umabot na sa 205 per kilowatt per hour. Hahambalusin ang Guam sa Lunes, July 6. Update, umabot na sa napakalakas na 200 km per hour ang bunsong hahambalos sa 250 km per hour. Ang lakas ng super bagyong Astag Bobby or tawaging Astag Inday PH papasok ng Pilipinas Area of Responsibility ngayong Wednesday. At July 8, ayon sa Department of DOST or Pag-asa, ngayong 10 a.m., ito ay habang napakalayo pa sa lupa kaya't posibleng lalo pa ang lumakas ang super bagyong Inday na posibleng umabot pa sa 215 per kilohertz. Then sa mga susunod na araw, ayon sa forecast ng Joint Typhoon Warning Center or GTWC, ng Amerika, posibleng umabot ang 1-minute winds nito sa 280 km per hour. Malakas yan na, ingat po tayo. Bago posibleng tumama o dumapli sa isla ng Rota sa Lunes, July 6 ng hapon. So mag-ingat na tayo, so mag-prepare na tayo ng mga gamit. Yung pwede natin pakinabangan. And then, posible rin naman ang bahagyang paghina ng super bagyo dulot ng eye wall replacement cycle. Pero dahil sa mainit na tubig ang dadaanan nito hanggang tumama sa Taiwan o Southern Japan next weekend, posibleng mabawi nito ang kanyang lakas kung ihina man. Inasahang papalakasin ng super bagyo ang hashtag habagat na nagdudulot ng lawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito kaya't bansa. Simula next week, Thursday. So, posible rin ang pagtaas ng wind signals ng Astag Northern Luzon at Astag Central Luzon next week. Posible pang magbago ang mga datos na ito kaya't mananatiling update sa weather update. So, July 4 yan kanina. So, paparating na po ang bagyong Inday at uabot daw ng 250 kilometer per hour. So, malakas yan, hindi basta-basta yun. So, mag-ingat po tayo at magdasal tayo ng Impirata. So, ingat po mga kababayan, lalo-lalo na dito sa buong Luzon. Okay? So, dito na tayo sa Super Chika number 1. I felt very helpless, Michael Dais, nagbahagi ng emosyonal na pag-amin tungkol kay Megan Yang. Dahil ito daw si Megan Yang talagang maasikaso sa kanilang unico iho. So sa tagal nila na nagsama, binagayaan nga sila ng malusog at napakagwapong batang lalaki na anak nila ni Michael Dais at Megan Yang. Sabi pa Michael Dais, nagbigay siya ng payo sa mga magulang na siya daw mismo nasaksihan niya kung paano alagaan ni Megan Yang ang kanyang anak. The actor admitted to feeling a wave of helplessness initially even though there was physically present at a time to offer. So, wala daw siya ma-offer kung ano pwede niyang itulong kay Megan Yang. Despite, nag-adjust na lang daw siya at saka pinagmasdan si Megan Yang habang nisikaso ang kanilang anak. Pero kung kailangan daw ng support when he needed, he highlighted how women in relationship carry a much larger emotional and mental load compared to during a guest appearance on the popular Paano Ba To podcast hosted by Bianca Gonzalez. The actor got exceptionally candid about how he handles his role alongside his wife, Megan Yang. So dahil doon, talagang pinagbutayan ni Michael Dais na paano siya makatulong sa kanyang anak. At sabi nga dito, he reflected deeply on the initial stages of sharing heavy responsibilities na nagpakita daw ng pagpapasuporta sa kanyang asawa. Can find themselves feeling lost. Sabi na.
The toughest thing for me was figuring out where I fit in terms of helping. Michael shared honestly to a certain extent. I felt very helpless because I was present. Then hindi daw siya, hindi makatulong. O, kahit anong oras pwede naman daw siyang tawagin ni ganyan. But now you are there and you are looking. I'm like, how do I help? He confessed, sabi ni Michael Dice. Pinawanag din ni Michael Diaz na the actor explained that while basic household tasks like fixing things or cleaning the house are easy to do, he truly wanted to connect deeper and lessen the specific mental load on his wife. So, sabi pa ni Michael Diaz, na-realize daw niya, napaka-importante niya ang oras at mga moment when immediate opportunity to intervene doesn't present itself. Instead of forcing things, he simply made it a point to constantly show up to Megan. So nagpapakita na lang siya, natulungan niya si Megan. Ang babae talaga sa ating buhay, talagang ginagawa ang lahat para mapabuti ang ating pamilya, lalo-lalo na. And during my sliver of moment that I cannot come in to help, I'm just ready to be there 999% to express passionately. Sabi pa ni Michael Diaz. Tapos, compared to the vast strength and emotional burdens that woman gracefully handled every single day. So, kaya naman talaga ng kanyang asawa at masipag naman talaga. Si Miriam yan para sa kanilang anak. So, many have since lauded Michael for his profound maturity, self-awareness, and beautiful respect to Megan as a mother's everywhere. Okay? So sabi nga dito, nakilala ito si Michael Diaz sa kanyang pagka-Filipino personality. Nakilala siya bilang aktor, model, television host, and vlogger. He began his career as model before entering show business, gaining significant attention for his role as Lumad in Amaya, alongside Marian Rivera. Since then, he has appeared in various TV series such as Love of My Life and Royal Blood. In his personal life, he married Megan Yang and they later welcomed their first child into 2025, which delighted their fans and followers. Yan po si Michael Diaz and Megan Yang. Now, mayroon na siyang nag-iisang anak na si Leon. Sabi nga dito, busy daw mag-asawa ngayon as a previous reported by Kami, Megan Yang officially joined the intense online ticket sale for BTS highly anticipated 2027 Arirang World Tour in Bulacan. So magkaroon po ng concert ang BTS. Isa din si Megan Yang nagbibinta ng mga tickets ngayong darating na 2027 Arirang World Tour in Bulacan. Her husband Michael Diaz and their son Leon hilariously acted as her personal cheer squad while she focused on her laptop. The process was the tense that Megan was just a focus the entire time in the now viral clip. So hintayin natin magkakaroon ng concert ang BTS next year, 2027. Okay, dyan sa Bulacan, sa Philippine Arena. Okay? So, dito na tayo sa Showbiz Chika number 2. Reyes Beach Resort. Ngayong gabi po ito, mag-start ang program is 5 o'clock. Meet 2 of the 26 official runway models who will the stage on fire. This July 4, today, at Reyes Beach Resort, join us for an unforgettable evening of fashion, glamour, and entertainment, followed by an epic foam party at 9 p.m. Be there and witness the exciting 5 fashion show start at 5. O kung sino naman yung gustong manood ng mga fashion show, there are 26 official runway model. Diyan po yan sa Beach Resort, Yes, Beach Resort, dyan po sa Santo Domingo. Hindi ko lang alam kung magkano ang ticket, pero maganda ito. After the fashion show, the program start at 5, and then 9 o'clock mag-start na po yung pom party. So, napakaganda nitong panoorin. Okay, dito na tayo sa Showbiz Chika number 3.
Heart Evangelista hospitalized over exhaustions. Actress and fashion icon Heart Evangelista was recently hospitalized due to physical exhaustion brought about by her demanding work schedule. Kaya napaka-busy talaga ito ni Heart Evangelista. Talagang focus na focus siya sa kanyang mga na-comment na mga work. The health update was shared on social media by her longtime assistant Rusty Russell, who posted photos of the actress resting in the hospital bed while under treatment. Sabi pa dito, sa sobrang hardworking ng batang ito, kailangan talaga umabot pa siya sa point na hindi na niya kaya before magpa-confine. Russell wrote, emphasizing how the actress posed into work not to limits. In a subsequent update, Russell reassured worried followers that Evangelista is on the mend, sharing she awake now from sedation. Thank you, Lord. And thank you, Mama Mary. Naglalakad na siya now ng straight pero need pa din niya ang magpahinga. So, para sa showbiz chika, istoryahanay, get well soon. Art Evangelista, huwag masyadong palabis sa mga work, sa mga commitments, magpahinga ka din kung may time. Okay? Ano, showbiz chika number 4. Nakagulat ang publiko sa listahan ni Aiko Melendez kung sino ang kanyang bubutuhan sa darating na 2028 elections para sa Senado. Aiko Melendez, she has shown that transparency, innovation, and compassion can all exist in public service. Inilahad niya ang kanyang lakas para sa Senado 2028. So may nag-comment naman dyan. Who is Aiko? Anyway, namin sa list mo. Paki namin sa list mo. Galing po yan kay Artist Eva. Siguro hindi niya bit ang mga mga reference ni Aiko Melendez para sa Senado sa 2028. Sabi naman ni Alex Derecho, I may agree with the two, but never with Guanzon. If between Guanzon and Falses, I go for Attorney Falses. Sabi naman ni Camille Marie Reyes, aga ng mind conditioning, love out loud, o namig kay Ed Calawag. Kaya pala nagpahula yan at si Onimig kay Ed Calawag. Well, mawing may alam ba yan? Sabi dito. Sabi naman dito ni Palawanya Layares, it's key. Natawa ako sa mga comment at reaction ng mga tao. Sariling opinion niya yun, relax lang kayo. Sabi dito. Sabi naman ni Elizabeth Latorre, sa Wari, may mga nagulat. Sabi naman ni Pax Midik, Rowena Guanzon daw, noon matino pa, utak pwede. Okay? Yun yung mga komento. So dito na tayo sa Super Chika number 6. The ABS-CBN TV5 collaboration continues to expand as kapatid primetime program in a secret in Prague and My Best Friend Iman. Join the Kapamilya channel lineup, giving both dramas a wider audience along the launch of Someone Someday. Full story. Ayan. So marami kayong aabangan sa Channel 5 collaboration ng ABS-CBN. Sabi naman ni Adhamar, ilagay sana sa afternoon slot ng ABS sa Kapamilya Gold. Sabi naman ni Tony, maganda itong My Best Friend Iman. Sabi naman ni Car Facundo, maganda rin naman yung A, Secret in Prague at My Best Friend Iman ng TV5. Pero sana mag-co-produce ang TV5 at ABS-CBN under Dreamscape Star Creatives at RCD Narratives para sa mga bagong teleserye next year para lumakas ang TV5. Ito na tayo sa Super Chika number 7. 25 years later, the feud is finally over. Ay de las Alas and Rosana Roses surprised everyone by reconciling during a taping of My Best Friend Iman.
Ay, ang Rosana, na-miss ko siya sa totoo lang. Simula nang pumasok siya sa tent ko, hanggang lumabas siya, tawa lang ako ng tawa. Makalipas ng 25 or 25 taon, malalim na hidwaan, nagkakasundo na sa wakas sina Ay de las Alas at Rosana Roses. Naganap ang kanilang pagkakasundo nang magkita sila sa tiping na may best friend Iman. Noong Miyerkules, July 1, 2026, Ay de las Alas and Rosana Roses finally nagkabati na after 25 years. Parehong miyembro ng cast ang dalawang actress sa teleserye ng TV5 pero hindi sila nagkikita ng personal hanggang mangyari ang tiping nila para sa My Best Friend Iman kahapon. Pinuntahan niya ako sa tent ko ang pisang kwento ni Ay de las Alas sa cabinet file tungkol sa hindi inaasahang pagkakabati nila ni Rosana. Ay and Rosana from friends to enemies. Okay, so far, for 3 ang sitcom na pinagbidahan nila kasama si Vic Soto na Omiri GMA7 mula Abril 1997 hanggang Hunyo 2021. Pero nagkaroon ng malaking lamat ang kanilang mga pagkakaibigan dahil sa nasaktan daw ng hosto si Ay sa mabigat na paratang noon ni Rosana Roses. Laban sa kanya, pagpatuloy na lahat ni Ay tungkol sa kay Rosana, nagsimula ang tiping for Best Friend Iman noong December 2025. At pumasok ang karakter niya nitong 2026 pero hindi kami nagkakatagpo. Palaging tapos na ang mga eksena niya kapag dumarating ako or wala siyang eksena kapag may call ako, sabi ni Rosana Roses. Ang alam ko siya dapat ang gaganap ng kapatid ko pero masyado siyang mastisa kaya si Carmi Martin ang gumanap bilang kapatid ko. Ibinahagi rin ni Ay de las Alas ang mga eksena nang puntahan siya ni Rosana Roses sa tent. Nagkayakapan kami nang pumasok siya sa tent ko tapos nagkwentuhan na kami tungkol sa love life, buhay at mga anak namin. Pinag-usapan din namin ang bahay o baboy na alaga niya si Hebron at ang pit dog ko na si Sailor. Tawanan lang kami ng tawanan, sabi pa ni Ay de las Alas. So sabi naman, dagdag pa ni Ay, na-miss ko siya sa totoo lang. Simula nang pumasok siya sa tent ko hanggang lumabas siya, tawa lang ako ng tawa. Sabi pa dito, sa panayam ni Rosana sa vlog ni Aiko Melindez noong April 24, 2024, ay namin nitang naghihinayang siya ang nasirang pagkakaibigan nila ni Ay de las Alas. Kaya yung pinagsamahan namin hindi basta-basta. Sa panayam ni Rosana, sobrang saya, sobrang nakakatawa pakli ni Rosana. Binahagi rin niya kung paano nagsimula ang pagkasira ng pagkakaibigan nila ni Ay. Lahat ni Rosana, ang totoong pinag-awayan namin may how come sa Dagupan Kalakasan. How come Dagupan Kalakasan? Doon nagsimula ang kanilang away. So ipagpatuloy natin yan kay Rosana at kay Ay. Mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay madihin ko si Nerissa Moratin is watching. Si Grace Espidero is watching. Alam ko si Madina sa Naga ngayon. So, si Libby Lopamia watching mami. Di pa shoutout po. Shoutout dyan kay Libby Lopamia. Okay? At saka kay aking madihon na hindi lang sa maganda sa katawan, sa maganda sa mukha, maganda rin ang boses at hindi siya naaantok pag kumanta siya. Na walang iba, si Nerissa Moratin. Hello Madi, shout out kay Mading Grace Espedero na which is nasa Naga ngayon. Okay, nag-practice ng kanta at sasali ata siya ng bigating kanta sa Naga. So talagang pumunta ang aking madihon doon. So pagpatuloy na natin ang ating showbiz chika istoryahanay tungkol kay Rosana Roses at kay Ay de las Alas. So doon kami nagka-idwaan sa show namin
sa Batangas. Before yung show namin, nag-show siya with Aramina, so nag-flop yung nag-gusto. Sa ang ginawa ng producer ko na hindi ko naman alam, tinanggal siya sa poster. So nung nakita niya, siguro sumama ang loob niya. So araw ng concert nila, nagbago raw ang pagkitungo ni Ai kay Rosana dahil natanggal siya sa poster. Buong akala ko, pag-alala ni Rosana, nung nag-decide siya na huwag magbihis ng normal naming ginagawa. Tapos hindi siya dumikit sa akin, doon siya sa dalawa kong backup singer. Dumikit. Parang ano ito, bakit ganito? Sabi ko, ay, itatawid ko ito kasi show ito. Nagbayad ang mga tao. Sabi pa ni Rosana. After noon, yun na. Dahil dito, ginantihan ni Rosana ang malamig na pagkituo sa kanya ni Ai nung gabing yon. Tinanggalan ko siya ng security that night kasi ako yung pumuha sa kanya. Okay, this time, dinadahilan na niya si Kuya Boy Abonda, ay former talent manager. Ganun-ganun, with tama lang na gawin niya sa akin. So ako naman, tinanggal ko siya ng security pero niraos ko yung show. Pero sabi ko, this is it last na ito. Pinunit ko pa yung repertoire. Sabi pa ni Rosana, bakit ganun yung nangyayari? Bakit ganito yung nangyayari? Siyempre, ang may kagagawan naman noon ay yung producer, hindi naman ako. Okay? So, ang mahalaga, nagkabati na kayong dalawa. Ganyan lang talaga ang buhay, di ba? Minsan, okay kayo, minsan, galit-galit din pag may time. Okay? Dito tayo sa Showbiz Chika number 8. Kulit Madelo admits she used to answer his buzzers when she was new in the showbiz, but says experience to her that not everyone can be pleased. Now she chooses her battles carefully and describes herself as half didma when it comes to negative comments. Sabi niya, dati kami bago ako sa industry, sorry, parang hindi ko pa alam kung ano yung kailangan gawin. Kung ano yun ang hindi pwedeng gawin. Tao, kaya ay please, napabayaan mo na lang sila. So, kaya kung ano mang paninira nila sa akin, hindi ko na sinasagot. Hinayaan ko na tayo. Hindi naman totally didma, pero parang ganun na nga. Parang didma, half didma, no? Yes, I choose my battles as long as in alien. Wow. Okay? So, pinapabayaan na lang daw niya. Tapos ito naman yung komentaryo. That's good. Kuko, focus ka lang sa kung anong ikabubuti para sa iyo at sa career mo. Andito lang kami palagi at kami na bahala magdasal sa mga buzzers mo. Sabi yan ni 101. Sabi naman ni good job langga. Elizabeth Clemente. Sabi naman ni Rex na Lorela Vlog. Tama din man lang dahil di iyan sila nawawala. So, yun ang comment ni Colette Madelo. Noong una daw, hindi daw niya pinapalampas, sinasagot daw yung mga buzzer niya, pero hindi daw niya alam ang patakaran sa industriya. Nung nalaman na lang daw niya, pabayaan na lang kung sino yung mga buzzer. At doon naman daw sila masaya. Okay? So dito na tayo sa Showbiz Chika number 9. TV host and broadcaster Kim Atienza nagkwento sa kanilang pagtatagpo ng kanyang asawa na si Felicia Atienza, revealing how her supports become the foundation of their life and his career. Looking back, Kim shared one memorable exchange from their long-distance relationship when tried to let Philly go, but she had other plans, sabi ni Kim Atienza. So, sabi naman, alam kung may kaya si Fiti. You have a beautiful life and you are earning so much. Where will this go?
where will this go? Sabi niya, Kim, I'm a big girl now. You don't have to stick by me. Diretso ako diyan. Yan. I don't need you but I want you. Lalo na akong na-inspire doon. She doesn't need me kasi mayaman siya pero she wants me, Kim Atienza. So sila naman nagkatuluyan talaga. Okay, congratulations Kim and Billy Sia Atienza. So magbabalik ang Showbiz Chika Istoryahan with Mami D. Mag-commercial muna tayo. Listen up. Get the vibe so clean. Gotta go home, Dipple, baby. Let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alupagway na nagana, lamang-tama mo ba? Let's roll on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo and stole, namin choice mo, walang sagabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save, more, live. Mas better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB Audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB Audio, Astro na DB Audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Sa Home Depot. Yes, I'm back. Showbiz Chika Istoryahan with Mami D. Magandang hapon sa inyong lahat. Mapagpalang hapon sa ating lahat. Diyos, malay na hapon sa inyo nagabos Bicolandia, lalong-lalo na dito sa Albay, Legazpi City. Ang Alejandro Broadcasting Network located is Washington Drive, Legazpi City. At i-announce ko lang, magkakaroon po kami ng singing contest. Diba? So, nag-start kanina yung audition. So, may 11 na katao nag-audition, may darating pa. Ang next, July 18 ang next audition. Kung sino man gustong kumanta, kung sino man maraming kakilala na magagandang boses, papuntahin lang dito sa Alejandro Broadcasting Network, located at Washington Drive, Legazpi City. Along the release lang po ito dito sa Washington Drive. So, punta na kayo dito, magpa-audition na kayo magaganap ang singing contest ngayong Alejandro Broadcasting Network anniversary. So, next month. September. Okay, mga next month gagawin yan. Okay, so sino yung gustong magagandang mga boses dyan? May mga kilala kayo mga magagandang boses, papuntahin na agad dito at talagang mananalo kayo ng mamalaking premium. First prize, second prize, third prize, and consolation prizes. Okay? So, tuloy-tuloy na po tayo. Dito na tayo sa Super Chika number 9. Ann Curtis mas pinili si Ralph De Leon versus other young celebrities. Bakit kaya? When asked during his recent Thanksgiving event, Ann Curtis said he has her eyes set on Kapamilya and PBB celebrity housemate Ralph De Leon. Questioning sa dami ng mga baguhan at batang artista ngayon, sino ba ang gustong
i-mentor. Sabi pa ni Ann Cortez, si Ralph De Leon, I saw him earlier on Showtime. Ituloy mo yung palaging smart, elegant, and kind. Kasi bumabati siya eh. Ang galing niya magsalita. Na-witness ko siya kanina, naghuhurado, and he's also part of Why Speak. Gwapo naman talaga si Ralph De Leon, at saka very smart, at saka gwapo. Ang kinis-kinis. Parang gusto ko siya. Tama si Ann Cortez. So mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Joanna Alonso is watching. Kung saan ka man banda, thank you for watching. Kay Mading Nerissa Moratin, hello Madi. Shoutout kay Mading Grace na nasa Naga ngayon. Lalo na si Livy Lopamia. Watching Mami, di pa shout out po. Okay, thank you for watching. So dito na tayo sa komento tungkol kay Ralph De Leon na nag-comment si Ann Cortez na gusto daw niya itong bata na ito mag-mentor kasi ang galing daw magsalita lalo na sa pananamit. Okay? May ugali at namamansin daw nag-hi, hello. Kanina pa daw nag-hi, hello. Siguro kung makita ako ni Ralph rito, ni Ralph De Leon, mag-hi din yan sa akin. Okay? Sabi ni Amy Cross, Ann Cortez is correct. Sa lahat ng nagiging PBB housemate, Ralph and may malaking potential in terms of hosting, very versatile. He can host, he can sing, he can act, at napakabait na camera sa kanya. Telegenic and photogenic, he look fresh, and for sure, he will have a lot of endorsement. Good luck, Ralph. Galing po yan kay Amy Cruz. Ito galing ito kay is Hilario Morales. Very true kahit mayaman. Mukhang down to earth din siya. Buti ang paglaki ng mga magulang niya. Doktor ang mama ni Ralph, madami sa bats niya sa PBB mayaman. Sa lista pa. Okay? Sama naman ni Izar Monteverde. Evan Reber, magagaling din yon. Sabi naman Cynthia Andala, true, may hearing ang mga sinasabi. Sabi naman ni Maria LV Condestuazon, smart therapy at Franca. Kaya favorite ko yan si Ralph ngayon kahit senior na ako. Okay? So, diretso na tayo sa Super Chica number 10. Itong pamilyang Butterbornia or pamilya ni Rini Butterbornia nakuha na ang 2.2 million condo unit. Look, na turnover na nga sa pamilya ni Astag Rini Butterbornia ang condominium unit na nakahalaga ng 2.266 million na nagbigay ng National Housing Authority or NHA as housing assistant. Napakalaking tulong ang condo unit sa Madayaw residents along Sierra Madre Road in Bangkal, Davao City. Ay ang bagong tirahan ng mga naulila ni Rini matapos tumira ng mahigit 20 years sa bahay na mana ng tatay niya. Ang naturang lumang bahay ay nasa isang lugar na laging binabaha. Kailangan nilang laging mag-evacuate sa pinakamalapit na simbahan sa lugar. So ngayon, nakuha na po ng pamilya Bartibonia ang kanilang condo unit na bigay ng NHA or National Housing Authority. Okay, dito na tayo. Showbiz Chica number 12. Number 11. What's up, madlang people? Sabi ni Vice Ganda. What's up, madlang people? Dabar Cards. Na may magaganap yatang crossover sa ng non-time show sa MMFF. Tatawagin ba itong It's Bulaga? Nye o eksena kanina sa It's Showtime at sa 8 Bulaga. Sabi pa ni Vice Ganda, hi guys, may babatiin lang ako, yung idol ko. Hello, Bossing Vic. Hello, I love you. Sabi ni Vice Ganda. And then, sabi naman ni Vic Soto, tika, may bumabati sa akin kanina what's up, Vice? Mag-usap tayo ha, ng masinsinan. Basta, ang masasabi ko lang sa'yo, mwa, chup, chup, chup. Okay, sabi ni Bossing kay Vice. Hi guys, may babatiin lang ako yung idol ko. Hello, Bossing Vic, I love you. Sabi ba ni Vic Soto, what's up guys, mag-usap tayo na masinsinan. Mwa, sup, sabi ni
So, dito na Showbiz Chika number 12. Well, Ashley and Mika Salamanca umamin na din sa wakas. Umamin na itong dalawang magka-love team o housemate sa PBB housemate na sila na daw ang dalawa. At least na nag-amin na sila. Sabi dito, may pa-hard lance na sina Stagwell Ashley at Mika Salamanca ng relasyon nila sa matapang nilang pag-post ng recent trip nila sa Bangkok, Thailand. Wala namang kasing point na magtago at mag-deny. Sino pa kaya ang next na magpag-grand reveal ng relasyon sa Thailand? So, sinagot natin ito. So, well, Ashley ni Mika Salamanca. So, sila na ng dalawa ngayon. Okay, dito na tayo sa Showbiz Chika number 12. Ayan. My Interest announced new single What We Love arriving on all digital streaming platforms on July 9, Thursday. The announcement came from #Maymay Intrata, surprise fans with a teaser on her social media accounts offering first glimpse of the upcoming track and building excitement for the release, which also features her partner Joaquin Enriquez. In celebration of their mansari. Siguro ito yung shoota ni Maymay Entrata na sabi mo ang gwapo. So this coming mansari nila, mayroon silang digital streaming platform on July 9, Thursday. That's pamagatang kantang What We Love. So, ang kanyang boyfriend ay si Joaquin Enriquez in celebration of their mansari. Yes, congratulations, Maymay Intrata. So, mansari po namin today and I wanted to share a little piece of mind, heart with you. My new song, What We Love, is coming soon. It feels a night to announce. It's on a day that reminds me of what inspired it most. Can't wait for you to hear it. Sabi pa ni Maymay Entrata. Congratulations sa bagong duwa ni Maymay Entrata. Napakagwapo. Okay, so dito na tayo sa ating final Super Chika number 13. Okay, ito palang anak ni Pacquiao, si Jemuel Pacquiao and Carolina Pimentel Wedding. Ikinasal na po sa USA. Here are some of the highlights of the intimate wedding of Jemuel Pacquiao and wife Carolina Pimentel at Pichanga Resort in Pimicola, California. The couple share a daughter named Clara. Present during the event are Manny Pacquiao and Chinky Pacquiao and the bride's parents, the couple's siblings and their closest family and friends. Congratulations sa inyo. Best wishes and regards. Sabi pa dito ni Julieta Santos, best wishes to your both and congratulations both of you. Galing kay Jaylene and Sano Vicente. Okay, the best wishes, both of you. Congrats, galing po yan sa Showbiz Chika, Istoryahanay with Mommy D. Ang Showbiz Chika, Istoryahanay with Mommy D is every Wednesday and Saturday 4 to 5 p.m. Dito po yan sa Alejandro Broadcasting Network. Wala kayong gagawin kundi mag-follow, like, and share. So, ang oras natin ngayong hapon na po sa Puluan ng Pilipinas ay 4:53. Okay? So, magkita-kita tayo this coming Saturday this coming Wednesday 4 to 5 p.m. Showbiz Chika, Istoryahanay with Mommy D. So, bago ang lahat, shoutout ko muna si Nerissa Moratin, nanonood ngayon, si Chris Espidero, si Liba Lofamia, si Nerissa Moratin, and Joanna Alonso. Thank you for watching. Okay, so sino yung magpa-audition? Mayroon kaming singing contest dito sa Alejandro Broadcasting Network. Ang next audition is July 18 po. Dito po yan sa TSG Studio. Dito po yan sa Alejandro Broadcasting Network. Okay? Ayan. ABNI TV, search for Singing Star, Adult Edition Registration Form. Dito lang yan makikita sa Alejandro Broadcasting Network. Okay? May singing contest, Singing for a Star.
Okay, kanina may 12 na napag-audition. Ako susunod na lang ako audition sa July 18. Okay? Punta lang kayo dito, hanapin nyo si Alejandro Atienza. Okay? Bago ako magtapos, magpasalamat ko sa malaking binigay na opportunity sa akin sa General Manager ng Alejandro Broadcasting Network, si Alejandro B. Alianza, CEO ng Home Depot Daraga, si Maricel Nator, at ang aming mga sponsor, mga advertisement, nakikita nyo sa screen, at maraming salamat po sa aming onboard technician na si Jonathan. So, ang Alejandro Broadcasting Network makikita sa Washington Drive, Legazpi City. So, mag-iwan ako ng kasabihan, trust. T, trust God's power. R, remember God's love. U, understand God's timing. S, surrender your plans. T, thank you in advance. Okay? So, magdasal bago matulog. Bye-bye.